Magandang araw sa inyo. Meron tayong ditong washing machine na aayusin dahil mahina ang drainage niya. So lilinisan natin. Tapos isasabay na rin natin linisan itong mga singit-singit na to. Kung mapapansin nyo, napakarumi ng bawat singit. Yan, yung mga sulok niyan. Ayan, napakadumi. Kasi itong washing machine na to is nauulanan. Kaya naipon na yung mga dumi. Nalilimutan ng brushin. So ngayon lilinisin natin. Tsaka yung ilalim nito malamang napakadumi na yan. Yung LC, yung ilalim yan. Lilinisin din natin yan. So ang brand nga pala niya is Eureka 7.8 kg. At napansin nyo itong cover niya ay marumi na rin. So linisan na rin natin yan. Isasabay natin. So kumuha lang kayo ng toothbrush na hindi ginagamit. Tsaka tubig na may sabon. So buhusan nyo lang muna para lumambot. Tapos brushin nyo lang siya ng brushin hanggang sa mawala na yung dumi. Pero yung iba is hindi talaga natatanggal na, talagang tumigas na. Kailangan sigurong kutkutin pa. So ayan, medyo malinis-linis na siya. So maya maya lang ibabanlawan natin yan. Yung cover na rin, huwag na rin natin kalimutan. Ayan. Tapos nyan, siguro banlawan na natin. O ayan, banlawan lang natin. Ayan. So okay lang na mabasa yung mga pihitan yan, yung mga timer. Sealed naman yan. Hindi naman yan mag-leak o para pakuryente. So ngayon tanggalin natin yung tornilyo nung LC, yung propeller. Screwdriver lang yan. So kung mapapansin nyo, ayan no, sobrang dumi niya na. Ayan. At yung pinakailalim, grabe, sobrang dumi. Sobrang tumigas na yung mga latak. Dumi. So linisan natin yan. So ito yung gagamitin ko, steel wool. Mas madaling gamitin, pang kuskus. Ayan. Kuskusin nyo lang at lagyan nyo ng sabon para mawala yung pati yung cover tanggalin na rin natin. Kasi kung mapapansin nyo, napakadumi na. So na-stuck na ng dumi. So lilinisan din natin yan. Pati may 4 na screw yan. So tanggalin natin. So screwdriver lang yung pinagtatanggal yan. So hindi ko na pinakita sa inyo kasi hindi ko maipasok yung camera dun sa loob. Kaya kinat ko na rin yan. Medyo nahirapan lang akong tanggalin. So uga-ugain nyo lang pag natanggal yung screw. Sabay hilahin nyo pataas. So ayan. Grabe, ang dumi. Ayan. Kapal ng dumi. Talagang tumigas na siya. Oh. Siguro mga 1 taon kung hindi ito nalinisan. Kaya napakatigas na ng dumi niya. Pati yan dyan sa may pinaka-drain. Ayan, napakadumi. So basahin lang natin siya. Tapos lagyan natin ng sabon. So madali lang naman maglinis nito. Ayan. So toothbrush lang din, sabon, tapos medyo kukututin nyo ng matulis na bagay para matanggal talaga yung mga dumi-dumi. So ayan, hindi ko na pinakita masyado. So nalinisan ko na pero nagtagal talaga ako sa paglilinis sa kanya. So malinis na. So ito yung mechanism niya, yung drain mechanism. So ang kapal ng dumi. So ginamitan ko na siya ng matulis na bagay para matanggal lang yung mga nakakabit. Pati ayun yung spring nya. So pag nagkalas kayo nito, tandaan nyo kung paano nyo siya kinalas para maibalik nyo siya ng maayos, o kaya picturean nyo o videohan nyo na lang kung paano nyo siya kinalas. So ayan, kutkutin lang natin, linisin natin yung bawat sulok para hindi na siya dumami pa yung mga naka-stack. So tanggalin natin yung spring. Ayan. So makakatulong talaga yung sabon o kaya dishwashing liquid gagamitin. Tapos sa mga part na matitigas, pwedeng kutkutin nyo ng matulis na bagay. Tulad nyan, steel wool yung ginagamit ko para madali. So ayan, linisin lang. So ayan na mga boss, at nalinisan na natin at malinis na siya. So ngayon i-assemble na natin. Basta pag kinalas nyo, tandaan nyo o picturean nyo para alam nyo kung paano siya ibabalik. So ayan, kinabit ko na yung spring. So madali lang naman magbuo nyan.
Gagamitan lang ng konting common sense. So ayan. Tapos kabit na natin yung tube. Huwag palang kalimutan so ayan, kabit natin yung yung mechanism nya, yung pinaka parang tali o cable na humihila sa kanya. Once na pinihit mo yung drain, hindi ko alam kung selector, ganon. So lagay lang nyo ng dahan-dahan, baka maipit yung goma. So ingat-ingatan lang. So ayan, lagay natin yung 4 na screw. So huwag yung kakalimutan. Sa paghihigpit nyan, dahan-dahan lang kasi baka mamaya ma-lost thread. So testingin natin kung gumagana. So ayan, working naman, nabalik. So okay na. Diba ang laki ng pagkakaiba yung dumi niya kanina tsaka ngayon. Diba? Medyo may dumi nga lang dun sa may ikot. So ayan, tinesting ko na. Lagyan ko siya ng tubig. So i-drain lang natin. Testingin natin kung okay. Tumingin tayo dun sa hose kung malakas na yung... So ayan, buong buo na yung labas ng tubig. Kasi nung hindi ko pa siya nalilinisan is talagang napakakunti na lumalabas. So ayan, ang bilis ma-drain. So ngayon, ibalik na natin yung kanyang hélice o yung propeller. So madali lang yan. Kusang mababa yan pag sumakto na. Ayan. Tapos ilagay natin yung tornilyo nya, yung screw. So dapat higpitan yung mabuti yan. Kasi baka lumuwag habang umiikot. So higpitan nyo lang. Kasi balik na rin natin yung kanyang cover sa gilid. Yung cover ng ating drain mechanism. So ayan. So napakalinis na mga boss. So nakita nyo, malinis na siya. Wala na siyang masyadong dumi. So ayan, pati yung mga sulok malinis na. So hanggang dito na lang mga boss. Sana nagustuhan nyo yung video at sana nakatulong sa inyo. At maraming salamat sa inyo mga boss. Salamat. Bye bye.